Siya po pwedeng dumirekta sa korte at pagdating sa korte, yung korte sa kanyang ministerial na kanyang gawain, mag-i-issue kagad ng warrant of arrest. Define lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano mag-authorize? Wala na nga tayong death penalty. Oo nga, oo. Di ba? Kahit na law student. Oo. Palagay ko, pagka nabasa niya, mag-iisip Pag nabasa niya ganun, yung mga congressmen kaya itong mga ito, yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya na Law student pa lang yun, ha? Definition pa lang. Mali na. Kaya so, 13 hearing yun. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso. So, pagkatapos gagawa kayo ng panakwalang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa gano'n? Hindi naman yun talaga yung kanilang gustong mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Benny, alam mo naman yan, pumunta ka sa piskal. Korte. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya, lalong-lalong hindi korte. So, sang-ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Ibigay mo sa tamang pagka otoridad nakita mo na, maring nagkasala, sa katatanong mo, maring nakagawa ng iyan mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal, medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap na... Kasi maaring mawalan na sila ng trabaho. Naalala mo ba yung dating chief ng National Prosecution Service? Ano na yung pangalan niya? Malcontento. Nawalan hindi na kontento. Nag-resign. Umalis. Umalis siya. Sabi niya, babalik ako sa private sector. Siguro nakita niya. Akanya, at the rate the Quadcom is going, palagay ko ma-abolish ang National Prosecution Service. So, uunahan ko na sila kanya. Nag-resign. Ang ating Prosecutor General. Prosecutor General, nag-resign. Kasi nga... kumbaga, talagang masakit para sa kanila, no? Na yung pagsusunog nila ng kilay. Nako. No? Bilang abogado, bilang mga piskal. Bilang mga piskal. Ay pwede na pala i-search sa Google. Sana all. Ang mga batas ngayon, Kong. Isip-isipin mo, bawat munisipyo, practically bawat munisipyo ng ating bansa. Palagay ko mga 1,000, halos 1,500 municipalities sa ating bansa. Merong piskal dyan. Fiscal's office. At meron ding korte dyan. Kung hindi man RTC, maaring Municipal Trial Court. O kaya pinagsanib na Municipal Trial Circuit Court, whatever. Nakatalatag po lahat yan. Functioning po lahat yan. Naghihintay sa ating mga mamamayan na pupunta sa kanila para maghain ng mga asuntong naiisip ng taong bayan. Hindi. Inunahan na sila ng Quadcom ang problema ngayon, Kong, mukhang wala naman nasasampang kaso ang Quadcom. Di ba? Kasi wala naman natang nasasampang kaso. Mayroong... Hindi naman kasi siya piskalya, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa korte. Ang piskal kasi ganito. Dinimanda mo si Kuya Benny. Napagtibay ng napagtibay ng piskal na merong dapat sagutin si Kuya Benny. Ano lang naman ngayon probable cause di ba? Sabi ng piskal, hindi naman niya sinasabing akusado na siya kagad. May probable cause lang. Respondent siya. Pero pagka yan ay kanya nang ipinail sa korte,
accused na siya. Ah, Pero kung akusado ka lang, hindi niya sinasabing guilty ka. tama po. Kinakailangan ilaban mo ang innocence mo. Kasi kung criminal, Patunayan mo sa korte. ang korte talagang lilitisin siya. At ikaw ay ma-acquit kapag kulang ang ebidensya. Ngayon, paano ngayon yun? Ang Quadcom hindi siya pwedeng... Dito nyo makikita na hindi siya piskal eh. Okay. Hindi siya po pwedeng dumirekta sa korte at pagdating sa korte, yung korte sa kanyang ministerial na kanyang gawain, mag-i-issue kagad ng warrant of arrest. Silang umaktong parang piskal, hindi gano'n. Pero yung piskal, Opo. pag nakita niya, mukhang may pagkukulang si Kuya Benny rito. Ipapile niya ngayon, masasabi na ngayon. Opo. Mabibigyan ngayon ng Warrant of arrest. Mag-ano ka ngayon? pagpiyansa. Magpipiyansa ka ngayon. Bail. Kita mo na? Yun yung proseso. Yun ang proseso. Ngayon, mula doon sa korte ngayon, si Kuya Benny, o kaya si Canelson, may pagkakataon siya ngayong palitawin niya na inosente Pagtanggol siya. niya yung kanyang sarili. Ang tatanggol siya. Kailangan niyang ipagtanggol. Di ba? Yun ang proseso ng batas. Hindi yung pupunta ka, tatawagin ka ron. Pag hindi ka sumagot, ikukulong kita. Sa piskal, walang ganun eh. Ganun pa. Sa piskal niya, walang ganun. Kaya pa sa latest ko yung sinampang kaso kay BP Inday na yung alarm and scandal ba yun? Mukhang sabi ng piskalya, binabasura, wala niya matibay, walang probable cause. Pero kung magsasasalita yung mga kasama ko doon, Talaga naman, opo. hindi pwedeng hindi siya sumagot dito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pera ng bayan. Walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan na kinakailangan nating litisin sa liwanag ng pagkakagasta. Sa aming nakikita rito. Ang tibayan niya ng Di ebidensya. ba? Ang tibay ng ebidensya rito. Sa kaisipan ng ating mamamayan, guilty na lahat Yun na nga, yung mga tao. Puntakin nyo niya, nag-withdraw ng pera, 37 million, ilang beses, kitang-kita niya. Hirap na hirap nga roon niya, bitbitin yung mga duffel bag na pera. Hindi ba nagtalo pa nga kami? Ano ba pinagtatalon natin dito? Yung pagbitbit ng pera o yung pagkaka-withdraw ng pera? Hindi ko kasi malaman kung sino yung bitbit ko sa dami nung Ibang klase. Sabi ko dun sa land bank yata yun, ma'am, mali po ba ka kung halimbawa yung, siguro po kung medyo mabigat yung tinulungan ng gwardiya ninyo. Tinulungan lang na, mali po ba yun? Sumagot, hindi po, mali po yun. Kasi po, kinakailangan pong nakabantay siya sa lahat ng panahon. Kasi po, pag nalingat ang kanyang atensyon, may pumasok. Akala mo naman alam po ninyo yung mga gwardyang nakikita ko sa ibang establishment. Ito po, alam din ninyo. Pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po kung minsan nagpupunas ng mesa. Naglalano po ng pinggan. Kasi Hindi niya trabaho yun. Hindi niya trabaho yun. Pero at the same time, nababantayan niya yung ano niya. Kasi lalong-lalo wala namang masyadong pumapasok eh. Hindi ba? Saka ang Pilipino kasi meron yung tinatawag na inisyatibo talaga. Meron, tama yun. Pag umuulan nga po, lalabas yung papayong. Hindi niya trabaho yun eh. Pero dahil ugaling Pilipino, at alam naman nila na ang Pilipino ay talagang matulungin. Ikaw naman kako, ma'am. Valued depositor ito. Kalahin mong makapag-withdraw siya ng ganito karaming pera. Ibig sabihin, valued depositor. Di man lang tutulong. Sa mga iba po nga akong pagkakataon, baka iba pa yung, baka po ma'am, meron po kaming May card po kami dito. konting kape rito. Baka bago po kayo malis, magkape kayo. Hindi ako naniniwala kako sa'yo. Nang pinaniniwalaan ko kako yung practical. At saka yung nauobserbahan kong in ordinary happening, ganito talaga. Hindi ka ako makakalusot sa ordinaryong pagkakataon at sirkumstansya na palagi nating nakikita, palaging ganito, hindi kagaya ng sinasabi mo. Ako nga, nag-withdraw lang ako 1.5. May taga-bukas ng kotse, may taga-hawi ng karsada. O pag-aatras ka, may pagilid yung sasakyan. Paano naman ang withdraw mo? Dollar naman, hindi naman. 1,500 pesos ko. 1.5 bang winidraw niya, naiuwi mo na lang nun ata is 1,480. Kasi binigay ko sa 20 binigay mo. Natuwa ako. Anyway, ito na po. Ito na. Maayos na yung mga video ko, ha? Sige, gusto ko lang ipakita. Isa-isahin natin. Direct, sampulan mo. Iyan ang masigit na paniniwalaang batayan kasi. Sige. Binondo muna tayo, Kong. Yan. Sino ba yung nakadilaw? Ba mga Hindi, maraming... Filipino-Chinese, tapos meron kayo mga...
ibang angulo naman. Bakit yan na naman eh? Ulit-ulit. Oh. Okay, na. Yung mga iba, Yun. Meron pang ano eh. Meron